Tuwing umaga noong dekada 90. Ito ay isang POV bedtime story para sa mga lumaki noong dekada 90. Gumigising ako bago pa tumunog ang alarm, hindi dahil sanay ako, kundi dahil may tunog na mas maaga pa sa oras. Ang kaluskos ng walis tingting. Sa labas ng bintana, may nagwawalis ng kalsada. Dahan-dahan, parang ayaw diyusingin ang buong mundo. Ganito lagi ang umaga noon. Walang notification, walang vibration, walang ilaw ng cellphone sa mukha. Umaga na dahil umaga na. At sa loob ng maliit naming bahay, nagsisimula na naman ang isang araw na hindi ko alam noon ay mamimiss ko pala habang buhay. Chapter 1. Alas 5. Alas 5 pa lang, hindi ko alam ang oras noon. Hindi ko pa kabisado ang orasan. Pero alam ko kung umaga na kapag malamig ang sahig at tahimik ang mundo. Bumangon ako mula sa banig. May kunting kirot sa likod dahil kahoy ang sahig at manipis ang banig. Pero hindi ako nagrereklamo. Normal lang yun. Lahat kami ganito. Sa kusina may ilaw na. Dilaw. Mahina. Isang bumbilyang parang pagod na rin sa buhay. Nandun si nanay. Hindi pa siya naliligo pero gising na. Nakadaster, nakatali ang buhok, hawak ang sandok. Tahimik siyang gumagalaw na parang ayaw niyang guluhin ang hangin. Naaamoy ko ang sinangag. Hindi pa kumakain ang tiyan ko, pero parang busog na ako sa amoy pa lang. Sa labas, may tumitilaok na manok. Isa lang. Parang test kung gising na ang mundo. Naririnig ko rin ang radyo ng kapitbahay. Mahina lang. AM station. May boses ng lalaking parang laging puyat. Nagbabasa ng balita na hindi ko maintindihan noon. Pero ngayon, alam kong tungkol pala sa presyo ng bigas, sa welga, sa politika. Pero noon, background lang siya ng buhay namin. Parang soundtrack ng umaga. Chapter 2. Ang tunog ng bahay. Ang bahay namin ay maliit pero puno ng tunog. May lagitik ng kalan, may sipol ng takure, may kalansing ng plato na may bitak. Naririnig ko ang paghinga ng tatay sa kwarto. Malalim, mabigat, pagod na pagod. Alas 6 pa ang pasok niya sa trabaho, pero alas 5 pa lang gising na ang katawan niya kahit tulog pa ang isip. Ganito ang mga magulang noon. Maagang tumatanda, maagang napapagod, pero bihirang magreklamo. Umupo ako sa bangkong kahoy. Malamig pa, dumikit ang balat ko. Sa labas, unti-unti nang nagiging asul ang langit. Hindi pa maliwanag, pero hindi na rin itim. Parang nagdadalawang isip ang araw kung sisikat ba o hindi. Naririnig ko ang tsinelas ni nanay sa sahig. Chap, 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 habang paikot-ikot siya sa kusina. Walang nagmamadali, pero lahat ay gumagalaw. Timing umaga. Chapter 3. Almusal. Kaning lamig, sinangag, isang itlog na hinati sa 3. Ganito ang almusal namin noon. Walang cereal, walang bacon, walang juice, tubig lang, minsan kape para sa matatanda. Pero kumakain kami na parang may handaan. Tahimik lang, walang cellphone na tinitignan, walang TV na bukas. Naririnig ko lang ang kutsara na tumatama sa pinggan. Ting, ting. Si nanay ang huling kakain, palagi. Habang lungunguya ako, nakatingin ako sa bintana. May dumaraan na karoton ng taho. Naririnig ko ang sigaw. Taho. Mahaba, malungkot, parang may dinadalang kwento. Minsan bibili kami, minsan hindi. Depende kung may barya. Pero kahit wala, masaya pa rin. Hindi ko alam noon kung bakit ganon.
Chapter 4. Pagligo sa balde. Pagkatapos kumain, oras na ng pagliligo. Walang heater, walang shower, balde at tabo lang. Malinaw ang tubig, malamig, galing poso. Pagbuhos ng tubig sa ulo, gising ang buong katawan. Napapapikit ako, napapasinghap, pero pagkatapos ng ikalawang buhos, parang mas malinaw ang mundo. Ganito siguro ang pakiramdam ng umaga. Masakit, pero totoo. Habang naliligo, naririnig ko sa labas ang ibang-ibang hay. May umiiyak na bata, may nagtatawanan, may nagmamadaling boses. Lahat kami sabay-sabay gumigising, parang may invisible na orasan ang buong barangay. Chapter 5. Papasok sa paaralan. Suot ko ang puting polo na medyo malaki, pamana. Shorts na planchado ni nanay kagabi. Sapatos na itim, may konting sira sa gilid. Bitbit ko ang bag, mabigat kahit konti lang ang laman. Lumabas ako ng bahay. Amoy lupa, amoy hamog, amoy umaga. Ang kalsada ay basa pa, may bakas ng walis, may dahon, may katahimikan na hindi na bumabalik ngayon. May mga bata tulad ko, pare-pareho ang suot, pare-pareho ang antok, pare-pareho ang buhay. Nagkatinginan kami, walang nagsalita, pero alam naming sabay na naman kaming haharap sa araw. Habang tumatanda tayo, nawawala ang ganitong umaga, napapalitan ng alarm, traffic, deadlines, at ingay. Pero kapag pinikit mo ang mata ngayon, maaari mo pa ring marinig ang walis sa kalsada, maaari mo pang maamoy ang sinangag, maaari mo pang balikan ang timing ng umaga, noong simple pa ang lahat. Tuwing tanghali noong dekada 90, tanghaling hindi nagmamadali. Chapter 1. Tanghaling tahimik. Nakahiga ka sa sahig, banig ang ilalim mo. Ramdam mo ang lamig ng semento na pilit nilalabanan ng init ng araw. May electric fan sa sulok. Maingay, paulit-ulit, parang may sariling kwento. Sa labas, tahimik ang kalsada. Walang dumadaan, walang motor, walang busina. Tanghali kasi, oras ng pahinga ng mundo. Sa radyo ng kapitbahay, may lumang kanta. Hindi mo alam ang title, pero kabisado ng puso mo. Parang matagal mo na itong narinig. Parang bata ka pa nung huli. Daan-dahan kang pumipikit, pero hindi pa tulog. Chapter 2. Amoy ng tanghali. Naaamoy mo ang tanghali bago mo pa ito maramdaman. Amoy ng sinaing na kanin. Amoy ng tuyo o pritong isda. Amoy ng sabaw na matagal nang kumukulo. May humahampas na amoy ng araw sa damit na nakasampay. Yung amoy ng damit na tuyo sa init. May halong alikabok at sabon. Naririnig mo ang kutsara at plato sa kusina. Mahinang usapan ng matatanda. Hindi mo iniintindi ang sinasabi nila. Masarap lang pakinggan na nandyan sila. Sa ganitong oras, wala kang kailangang patunayan. Wala kang kailangang habulin. Tanghali sa dekada 90 ay pahinga, hindi karera. Chapter 3. Pananhalian at antok. Pagkatapos kumain, mas lalong bumabagal ang oras. May kalansing ng pinggan. May mahinang buntong hininga ng mga magulang. May tunog ng takip ng kaldero na ibinabalik sa pwesto.
Pinapagalitan ka ng kaunti. Matulog ka muna. Hindi utos, paanyaya. Bumabalik ka sa banig o sa kama na may manipis na kutsyon o sa sofa na medyo sira na ang spring. May kumot kahit mainit kasi ganon dati. Masarap matulog na may kumot. Ang electric fan ay umiikot. Umiikot din ng isip mo. Pero unti-unti, humihina. Chapter 4. Panaginip ng hapon. Sa pagitan ng gising at tulog, may mga alaala. Larong kalye na hindi mo na nilalaro. Boses ng kaibigan na matagal mo nang di naririnig. Tawa na hindi na bumabalik. Hindi malinaw ang panaginip. Parang VHS tape na luma. Medyo malabo. Medyo may static. Naririnig mo ang huni ng ibon sa labas. May kuliglig kahit tanghali. May mahinang hangin na dumadaan sa bintana. Walang gadgets. Walang notification. Walang inaalalang deadline. Ikaw lang at ang hapon na dahan-dahang lumalapit. Chapter 5. Gising na hindi nagmamadali. Nagising ka hindi dahil sa alarm, kundi dahil tapos na ang antok. Mas mahina na ang araw. Mas mahaba na ang aniw sa sahig. Mas presko na ang hangin. Naririnig mo ang mga batang naglalaro sa labas. Simula na ulit ng mundo. Pero sandali ka pang nakahiga. Ayaw mo munang bumangon. Iniisip mo, ganito pala dati ang buhay. Hindi perpekto, pero tahimik. At habang unti-unti kang pumipikit ulit, alam mong kahit sandali lang, bumalik ka sa tanghaling iyon. Sa dekada 90, sa panahong ang oras ay marunong maghintay. Tuwing hapon moong dekada 90. Chapter 1. Ang oras na humihinto. 4:00 ng hapon. Mainit pa ang hangin pero hindi na kasing tindi ng tanghali. Nakaupo ka sa sahig ng sala. Malamig ang tiles sa balat ng binti mo. Wala kang hawak na cellphone. Wala ring notification na hinihintay. Naririnig mo ang mahinang ugong ng electric fan. Yung tunog na paulit-ulit, parang inaantok din. Sa labas, may batang sumisigaw ng, "Last na to!" May tunog ng tsinelas na kumakalampag sa kalsada. May tumatahol na aso sa malayo, paulit-ulit, walang dahilan. Hindi ka nagmamadali. Hindi mo alam ang salitang, busy. Alam mo lang, hapon na naman, at parang palaging ganito ang pakiramdam. Ligtas, mabagal, at sapat. Chapter 2. Amoy ng bahay. Mula sa kusina, may naaamoy kang sinaing. Hindi fancy, hindi espesyal, pero pamilyar. Yung amoy na nagsasabing may uuwi mamaya, may kakain, may gabi na darating. Naririnig mo ang tunog ng sandok na tumatama sa kaldero. May radyo sa background. Isang love song na hindi mo kabisado ang titulo pero kabisado ng puso mo. Humiga ka sa banig. Manipis, medyo makati, pero sakto lang. Tumingin ka sa kisame. May maliit na bitak na matagal mo nang alam. Parang kaibigan na hindi na kailangang kausapin.
Walang iniisip, walang pinoproblema. May oras lang at ikaw ay nasa loob nito. Chapter 3. Liwanag ng hapon. Dumadaan ang liwanag sa bintana. Kulay kahel, malambot. Sumasayaw ang alikabok sa ere. Para silang mga alaala na hindi mo pa alam na mamimiss mo balang araw. Sa labas, may nagtatawanan. May nag-aaway na bata tapos biglang tatahimik. May nanay na sisigaw ng pangalan, isang beses lang. Alam na ng bata ang ibig sabihin. Pinikit mo ang mata mo sandali. Ramdam mo ang pawis sa batok. Ramdam mo ang pagod kahit wala ka namang gilawa. Ganito pala ang pahinga. Hindi yung pagtulog agad, kundi yung pakiramdam na pwede kang matulog kahit kailan. Chapter 4. Mga tunog na naiwan sa nakaraan. May dumaan na tricycle. May tunog ng preno. May batang umiiyak tapos tatahan din. Naririnig mo ang orasan sa dingding. Tik, tak. Parang sinasabi nitong hindi nagmamadali ang mundo. Sa dekada 90, walang takot sa bukas dahil ang bukas ay parang kahapon lang din. Simple, tahimik, at darating kahit hindi mo hahabulin. Huminga ka ng malalim, mabagal, natural. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangang magtagumpay ngayon. Hapon lang ito, at sapat na iyon. Chapter 5. Paglubog ng araw. Unti-unting humihina ang liwanag. Nagiging asul ang paligid. Parang dahan-dahang nagsasara ang mundo. May naghahain na ng mesa. May kumalansing na pinggan. May gabi ng paparating. Pero hindi ka kinakabahan. Pinikit ka ulit. Mas mahaba ngayon. Kung sakaling makatulog ka, okay lang. Kung manatili ka sa pagitan ng gising at panaginip, okay lang din. Sa sandaling ito, ikaw ay bata pa ulit. Nasa dekada 90, tuwing hapon, at wala kang kailangang gawin, kundi magpahinga.